Magandang araw mga boss. After ko ma-brake cleaning and adjustment itong preno ni customer dahil nga sa malayo yung binyahe niya. Napansin ko agad nang tinanggal ko itong gulong dito sa likuran, yung rubber niya dito sa lower ng coil spring, biyak-biyak na at sa kabilang side totally mga boss, wala na yung pinaka-rubber niya. Kaya sabi ko kay customer, pwede siyang makarinig ng ingay dito kapag umaabante siya or umaatras itong sasakyan. At tama naman mga boss, may naririnig nga daw siya ng ingay kapag aabante siya ng mabilis. Yung bigla siyang alanganing aapak ng gas o kaya yung aatras siya, meron siyang maririnig na krrrr, gumaganon daw, parang may gumagasgas sa likuran. At itinuro ko nga sa kanya na wala nang pinapatungan na rubber itong coil spring niya, kaya nakakarinig siya ng ingay. Kaya lang mga boss, hapon na nun, kaya hindi ko nagawa itong sasakyan niya. Nire-skid ko yan mga boss, at ngayon na yung araw na yun, nagagawin ko itong sasakyan niya. Alam nyo mga boss, kaya ako kinikwento yung mga ganitong pangyayari, pati yung tunog ng ingay sinasabi ko, para hindi mapalaki ni Kuya Mando yung sira ng sasakyan nyo. O totoo naman yung sinasabi ko, hindi yan paninira, nangyayari naman talaga yan. Ayan mga boss, yung tinuturo ng daliri ko. Kung mapapansin nyo, wala na yung rubber na pinapatungan nitong coil spring. Kaya ang possible niyan, kapag aabante ka or aatras, dudulas ngayon itong coil spring mo dito sa trailing arm niya, makakarinig ka ngayon ng ingay. Chinek ko nga itong bushing sa trailing arm, okay naman siya. Pero itong coil spring niya, nung ginagalaw-galaw ko yan, dumudulas dahan-dahan itong coil spring niya. Kaya kailangan talaga mga boss, may rubber yan. Dito naman tayo sa harapang bushing ng trailing arm ni customer. Kung makikita nyo, sinikwat-sikwat ko yan pero wala siyang kalog. Ibig sabihin, good itong trailing arm niya, wala dyan ang problema. Talagang nandito sa coil spring. Dito tayo sa upper arm niya mga boss. Chinik ko rin yung bushing niyan, wala siyang uga pag tinutulak ko eh. Kasi ang ginagawa ko, itong flat bar na hawak ko, ikinakalso ko dito sa gilid ng bushing, tapos sisikwatin ko, hindi naman siya gumagalaw. At dahil sa wala namang problema ito sa mga bushing niya, dito na ako sa shock absorber. Tatanggalin ko yan mga boss gamit itong socket wrench na number 17. Dahil sa bolt and nut yan, dalawang tools yung ginamit ko. After ko matanggal itong nut, hugutin ko na itong bolt. Tapos dito naman sa ibabaw mga boss, meron niyang nut na number 17. Tatanggalin nyo rin yan para itong shock absorber ma-pull out nyo. Kaya kung ganitong klaseng sasakyan nyo mga boss, tapos kayo na yung mag-DIY, aba, malaking pera yung matitipid nyo. Unang-una, sigurado kayo sa parts na papalitan nyo, nasira talaga siya. Sa pagtanggal ng shock absorber mga boss, lalo na yung ganito, hinihila ko, ayaw niya matanggal, gumamit ka ng flat screw, sikwatin mo yan para lumabas itong shock absorber mo. Ayan yung ginagawa ko. Ganyan lang mga boss, di ba? Napakasimple lang naman. Tsaka pag umangat na siya ng konti, pwede mo na ngayon siya hilahin palabas. Ganun lang. Kaya nga kung mapapansin nyo, hindi masyadong fast forward itong pagkakagawa ko ng video. Dahil nga sa ang gusto ko, matuto kayo. Lalo na sa mga ganitong problema na simpleng problema lang naku po, pag hindi ka marunong yan, ewan ko lang kung hindi ka gumasos ng malaki. Balik na ako sa trabaho mga boss. Pati itong shock absorber dito sa kabilang side, tatanggalin mo rin yan. Para itong differential niya mga boss bumaba at matanggal mo itong coil spring. Ganun ang diskarte yan. Pero dapat meron kang nakaabang na mga jack. Kasi pag tinanggal mo na itong huling bolt dito sa shock absorber, ayan mga boss, yung tinanggal ko, yung bolt and nut. Yan, naluwagan ko na. Pwede ko na ngayon hugutin itong bolt. Pag natanggal ko yan mga boss, bababa bigla itong differential mo. Kung walang nakaabang na jack, naku po, baka madagdagan yung gastos mo. Kaya lagi yung sasamahan ng laging pag-iingat. Putin ko muna itong shock absorber mga boss. Hihilahin ko lang yan. Ganun nga matigas pa rin. Gumamit ka ulit ng flat screw. Sikwatin mo palabas itong shock absorber. Diba? Ganun lang. Tanggal mo na itong shock absorber. At para hindi sayang ang trabaho, syempre naman, check upin ko na itong shock absorber ni customer. Ayun kasi ang napag-usapan namin, yung positibong sira, palitan. Itulak ko yan mga boss. Kung makikita nyo, diba? Kaya baba ko na itong shock absorber pero hindi na siya nag-response para bumalik. Kaya ibig sabihin yan, for replacement na. Dito na tayo sa lower ng coil spring mga boss. Yung rubber niya, kung mapapansin nyo, biyak-biyak na rin siya at kailangan na talagang palitan. Pansinin nyo mga boss, after ko matanggal yung dalawang shock absorber, hindi bumaba itong differential niya. Kasi nga kung makikita nyo, may nakaabang na agad yan na jack. Para pag tinanggal mo yung shock absorber, hindi biglang bumagsak itong differential niya. At para matanggal mo itong coil spring, kailangan bumaba naman itong differential. Kaya ang gagawin mo, pipihitin mo naman itong jack mo pakaliwa. Para itong jack bababa yan. Habang bumababa itong jack, sasabay naman ngayon sa pagbaba itong differential. Get nyo?
Pero kung meron kayong mas magandang pamamaraan sa pagtanggal nitong coil spring, aba, dun tayo. Alam niyo mga boss, bago ko simulan sa paggawa itong sasakyan, ni-road test ko yan. Kaya nang iniwan sa akin ito ni customer, alam niya na yung papalitan. O ito na mga boss, bumaba na itong differential. Kaya maluwag mo na ngayong matatanggal itong coil spring. O di ba? Basic na basic lang. Gumamit ka lang ng kaunting utak at sundin mo yung ginawa ko. Nakita nyo naman itong isolator ng coil spring niya, di ba? Biyak-biyak na siya. Lilipat naman ako dito sa kabilang side mga boss after ko matanggal itong coil spring. Syempre, para makita nyo rin kung paano ko tatanggalin itong coil spring. Same procedure lang naman mga boss ng ginawa ko. Syempre, may nakaabang din akong jack dyan para hindi biglang bumagsak itong differential niya. Ayan mga boss, sa ilalim yung kulay pula, tatanggalin ko yan after kong maluwagan. Pero yung isang jack sa kabilang side mga boss, huwag yung tanggalin, nakaalalay lang yun. Para kung may mga copper tube, brake hose, o ano pa man nakakonect dito sa differential, huwag siyang mabanat. Pag medyo nahihirapan kayong tanggalin itong coil spring, medyo itulak nyo lang pababa itong differential nyo. Kaya tanggal na itong coil spring at itong rubber niya dito sa taas, damage na rin, manipis na, at lalo na dito sa baba mga boss, magic na, wala na. At para mas maganda, mas matibay, ang gagawin ko dyan mga boss, magpapagawa ako ng matigas na rubber lifter. Yung yari sa gulong, ayan mga boss, pinapakatam ko pa. Yan si Machete mga boss. Maipis lang ang katawan yan, pero kung humataw, naku po. Biro mo yung rubber na yan, pagkatigas-tigas, hinati niya. Pag ako mga boss, mas gugustuhin kong kahoy na lang yung hatiin ko kaysa dito sa goma. Naku po, yung goma na yan, pagkatigas-tigas niyan. Nung sinabi niya nga sa akin na hahatiin niya pa itong goma, nag-alangan ako magpagawa dahil sabi ko matagal yan. Aba, saglit niya lang hinati yan mga boss. 5 seconds lang ata eh. Yung N, hindi ko nababanggitin, problema na ni Baser yon. Ayan na mga boss, nahati niya na, kudrado yan. Ang gagawin niya dyan, bibilugin niya pa yan. Ayan kita nyo. Gagawin niya yan mga boss na parang muhon. Ayan na mga boss, makikita nyo, di ba? Parang muhon na siya. Yung mahaba na pabilog. Ayan Sa real estate siya dati nagtatrabaho mga boss, tagalagay siya ng muhon. Nakita niya, maganda pagkakitaan to para gawing rubber lifter kung magiging goma siya. Kaya yan, nagtayo siya ng sarili niyang pagawaan ng mga rubber lifter, bushing, kung ano-ano pa. O, di ba? Wala na siyang boss. Dati rin siyang chef mga boss, kita niyo naman biyasang-biyasa sa paghawak ng kutsilyo. Pero yung talagang tinapos niya mga boss, engineer. Kita niyo, magaling siya sa pagsukat-sukat. Kaya nga yung mga course na hindi niya natapos, napakinabangan niya rin mga boss. Gaya nitong pag-i-slice-slice na ganyan. O, dati siyang chef o, di ba? Simple na lang sa kanya, hindi siya mahihirapan. Iisipin niya lang na karne o kaya gulay, o di ba? Ganun lang Kaya nga sa nakita ko sa paggawa niya, talagang mahal niya yung trabaho niya kasi hindi siya nakaramdam ng pagod or hirap. Kumbaga, masaya siya sa kanyang trabaho. Yun na mga boss, nahati na, tumalsik. Nung binuhat ko, grabe bigat. Ayan na ngayon mga boss yung gagawing rubber lifter. Uukitin na ngayon yan ni Machete. At syempre, sa pag-ukit na gagawin niya, ako na yung magdidesisyon. Ang gusto ko mangyari, sa pag-ukit na gagawin niya, dapat itong rubber lifter, hindi siya bibitaw dito sa coil spring pag inilagay ko. Yung dating manipis na rubber na nakalagay dito sa coil spring na ang sukat niya 1/4, babaguhin ko yun mga boss. Gagawin kong sukat nitong rubber lifter ay 3/4. Dito kasi sa coil spring mga boss, dalawa yung rubber na nakalagay sa kanya, isa sa taas, isa sa baba. Na yung sukat ng rubber, 1/4 lang. Pero ngayon, ang ipalalagay ko na sukat kay Machete para dito sa rubber lifter, 3/4 parehas. Yun sa taas at sa baba nitong coil, parehas silang sukat, 3/4. Ginawa ko yan mga boss dahil nga sa kalumaan na rin syempre nung sasakyan. At kung makikita nyo sa mga video ko, ginagawa ko talaga yan. Medyo tinataasan ko ng konti. Actually, kapag sinukat mo yung yung distance sa gulong papunta sa fender, hindi naman yung magbabago Kumbaga titigas lang yung bounce nitong likuran ni customer. At maganda yon para sa sasakyan niya. Para kahit medyo mabigat yung karga mo dito sa likuran or may parang kang pasahero, hindi basta-basta sasayad yung ilalim mo. Kahit na mapadaan ka sa lubak or sa humps. Ganun kasi ang ugali ko mga boss, kahit na hindi alam yan ni customer, ako na yung nagdidesisyon. Basta para sa akin, sa ikagaganda ng sasakyan niya. At naging positibo naman yung naging desisyon ko dahil nga sa sinobrahan niya pa yung bayad sa akin after ko magawa itong sasakyan niya. Yan yung sinasabi ko na hindi mo na kailangan pampalakihin yung sira ng isang sasakyan para lang kumita ka ng malaki. Tandaan nyo, merong Diyos na pag nakita niyang nagtatapat ka sa pagtatrabaho mo, aba, kaya niyang utusan yung customer na pasobrahan yung bayad sa'yo.
Lalo na pag yung customer maka-Diyos pa, naku po, hindi niya na pag-iisipan yung magpasobra ng bayad. Lalo na yung ginawa ko dito mga boss, special delivery pa yan. Na kahit gabi, i-deliver ko itong sasakyan niya sa bahay nila. Balik na ako sa trabaho mga boss, medyo nahirapan si Machete dito sa paggawa ng rubber lifter dahil nga sa request ko yan. Ang gusto ko kasi, mas masikip itong rubber lifter pag ipinasok ko yan dito sa butas ng coil spring para hindi magkaroon ng tsansa na bumitaw itong coil spring dito sa rubber lifter. Ayan mga boss, ididiin ko yan maigi, papadiin ko sa kanya yan. Kailangan masikip yan eh. Yan. Tapos may papasok pa dito sa loob. Pag inilagay mo yan doon sa trailing arm niya, shoot yan dito sa butas ng rubber lifter. Eh di matibay, di ba? Ngayon sa ibabaw mga boss, sunod ko naman. Ito na yung pangalawang rubber lifter. Tigas eh, no? Tigas din yung goma nito, no? Oo nga. Yung iba nga, ayaw nga ganito guma eh. Ayaw nila, matigas na masyado? Hindi, yung mga kasamahan ko. Tigas siwain. Yun, minamano-mano mo lang, ano? Talaga mano-mano naman talaga ganito. Kaya naman pinili ko yung matigas na rubber mga boss dahil nga sa pinapatungan niya ng coil spring para tumagal siya. Sa pagpagawa ko nitong rubber lifter mga boss, umubos din ako dyan ng mahigit 1 oras. 4 na rubber lifter yun ha, pinagawa ko. Bilog na. Bigat ha. Oo nga eh. Kumbaga buo, solid. Kita nyo naman mga boss, sinusukatan niya na naman yan. Kaya magalaking bagay talaga yung tapos si customer ng inhinyero eh. Tapos pa siya ng chef. Kita nyo, galing niya maghiwa eh. Biyasang-biyasa sa paghihiwa eh. Kahit sa pag-uukit mga boss, tignan nyo, biyasang-biyasa talaga eh. Kaya dapat ang tawag dito, ang dalubhasa. May iba tayo mga boss. Actually, yung rubber lifter dito sa lower ng coil spring, iba yung sukat niya dun sa butas na pagpapatungan. Compare dito sa rubber lifter na nakalagay dito sa ibabaw ng coil spring. Kaya yung nasa ilalim na rubber lifter, medyo pinalakihan ko ng kaunti yung butas dyan para pag ipinatong ko na itong rubber lifter, pasok sa sagad ng trailing arm niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, okay na rin itong pangalawang rubber lifter. Tapos na rin. Tapos pinadaan pa yan ni Machete sa quality control niya para talagang finish na finish itong trabaho. Hindi ko na ipinakita sa inyo kung paano pa ginawa yung dalawang rubber lifter. Dahil nga, same procedure lang naman ng paggawa. At dahil sa mahaba itong video mga boss, pakiabangan na lang sa last part para makita nyo kung paano ko inilagay itong coil spring na nakalagay itong dalawang rubber lifter. Siyempre, sisikip yan. Dahil nga sa 3/4 ang sukat itong bagong rubber lifter na ipinagawa ko. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!